Tuwing araw ng mga patay, nagiging senti ang mga buhay. Pero hindi lang masasayang alaala ng namayapa ang sinasariwa natin. Dahil ang laman ng mga kwentuhan, mga kwentong kababalaghan. Iba't ibang makapanindig balahibong karakter tulad ng aswang o mga engkanto. At mga di matapos-tapos na karanasan sa multo at white lady. Pero move on na muna tayo riyan. Sa halip ng mga nakatatakot na kwento, masasarap na alaalang dala ng mga lutuin ni Juan ang ibibida natin ngayong undas. Bukod kasi sa pagtitirik ng kandila at pag-aalay ng bulaklak, naghahain din ang marami sa atin ng masasarap na pagkain para sa mga mahal nating sumakabilang buhay na. Tuklasin ang mga pagkain karaniwang iniaalay sa mga patay, pero ang nagpapakasarap kumain, mga buhay na buhay pa. I wonder mga pagkain Pinoy na food for the soul. Malagkit na gawa sa gabi, niyog, asukal at mani. Mabusisi ang paghahanda, saka pakukuluan. Tuwing undas daw sa summer, yan ang paboritong inihahain, ang sagmani. Suma na may palaman na para bang relleno o murkon. Dahil usapang malagkit na rin lang, ibibida ko naman ang paborito kong meriendang palitaw. Pero dahil undas vibes na, ang version ng mga taga-kapis ang ipeplex ko. Tila level up na kakaning lulubog, lilitaw, at may pampalasa pang arnibal at bukayo. Ang inday-inday, and I will always love you. Ang ilan natin mga ka-wonder, buhay na buhay dahil sa negosyong patay, tulad ng pagiging makeup artist sa patay at sepulturero. Pero ngayon, ibang lamang loob naman ang kanilang pagdidiskitahan. Magiging madugo kaya ang labanan sa kusina ng embalsamador at sepulturero? Maging sa ibang bansa at kultura, buhay na buhay rin ang pag-aalay ng pagkain sa mga yumao. Pero ang mga pagkain niaalay sa mga yumao, hindi naman na talaga nila makakain. Pero matitikman daw nila ang sarap ng mga ito kapag sinabayan ng dasal at kantahan. Kaya sa Paway, Ilocos Norte, buhay na buhay pa rin ang tradisyong tumba. I wonder, ano-ano nga ba ang mga tradisyon at pagkaing bida tuwing undas sa bayan ni Juan? Kapag sasapit ng undas, ang marami nating ka-wonder, naglilinis ng puntod, nagtitirik ng kandila, nag-aalay ng bulaklak, at umuusal ng panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Kaya kung meron daw honorable mention sa pagkaril sa pag-aalala sa mga namayapa, nangunguna na tayo riyan. Ang mga kaanak kasi nating yumao hanggang sa kabilang buhay, pinaghahainan pa rin natin ng masasarap na pagkain. Undas food trip yarn. Sa Samar, kadikit ng paggunita ng undas ang sagmani. Ginagawa namin yung sagmani na yan tuwing undas. At kasi tradisyon namin yan, paggagawa niyan, pati sa mga birthday, fiesta. Sagmani o sugbani ang tawag sa kakaning gawa sa kamote, gabi o balinghoy. Sa unang tingin, mapagkakamalan daw itong ulam na para bang embutido o kaya na may relleno. Para sa mga tubong Samar tulad ni Gina, hindi lang daw ordinaryong merienda ang sagmani. Bidang-bida raw ito tuwing undas. Namana pa raw ni Gina ang tradisyong ito sa kanyang mga ninuno. Paniniwala raw kasi nila. Para yung sa mga kasabihan na yung pamilya na hindi magdikit-dikit na hindi magkahiwalay. Para sa mga nag-iisip pa ng mga lulutuin sa undas, sagmani is the key. Gina, pasample naman ang iyong undas specialty.
Sa paggawa ng sagmani, unang hihiwain sa gitna ang gabi para mas madaling kayurin ang laman. Ang laman ng gabi, hahaluan ng niyog at asukal. Dikdikin ang mani at saka muling hahaluin. Tapos, halo-haloin na natin. Tapos, ibabalik na natin doon sa pinagkayuran. Doon sa gabi. Pagkatapos, ay pagtatakipin natin. Tatalian natin para hindi maghiwalay. Kapag natalian na ang gabi, pwede nang pakuluan hanggang lumambot at maluto. Hahanguin at saka babalatan at hihiwain. Ready nang matikman ang sagmani? Say ng mga waray! Parang may munggo, pero ang sarap. Kakanin din ang ihihirit ng mga taga-kapis na kanilang undas best. Gawa rin sa malagkit, pero may bonus pang bukayo, ang inday-inday. Ang inday-inday ay isang uri ng version ito ng palitaw, no? So walang pinag-iba ito sa palitaw. Sa ating mga Tagalog, ang palitaw, the usual process, gagawa ng dough, malagkit from the glutinous rice. The term inday refers to o yung pagtawag sa isang batang babae, no? Or sa isang babae na kapag tinawag ka ng inday sa Bisaya, sweet yun, ano? Ibig sabihin yung may lambing yung pagtawag sa'yo ng inday. So kung dodoblehin mo pa yun na inday, meaning to say yung terms of endearment na matamis, no? Ibig sabihin sweet ka, you are a sweet lady. Dahil certified bilo-bilo and palitaw lover ako, susubukan kong lutuin ang bersyon nila. Una natin gagawin ay ang paggawa ng tinatawag na parang palitaw. Yan. Pagkatapos bilugin ang galapong, sunod itong pipipiin gamit ang hinlalaki. Saka ilulubog sa kumukulong tubig at hintaying lumutang. Kuha na tayo ng pinakasos ng ating inday-inday. Paghaluin ang gata, muscovado sugar at kinayod na buko. Pakukuluan hanggang lumapot. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na si inday-inday. So ito nga po ay walang ipinagkaiba sa palitaw dahil gano'n ang proseso ng pagluluto para nagluto ka ng palitaw. Ang pagkakaiba, yung gata, pinakuluan natin, nilagyan ng brown sugar, tapos nilagyan natin ng meat ng buko. Ayan. So lasa siyang ginatan. Lasa siyang ginatan kasi yung nilagay natin ingredients ito, yun yung ginagamit natin paggagawa ng ginatan. Kung busog na sa ating kainan food trip, sit back and relax mga ka-wonder. Kapag usapang patay, makapanindig balahibo yan. Pero kung kinakatakutan ng iba ang patay, ang ilan naman, buhay na buhay dahil sa mga patay. Pangit man pakinggan, hanap buhay o negosyo nila ang pagsasaayos ng mga pumanaw na. Si Aileen, alive na alive ang negosyong punerarya na bumubuhay sa kanilang pamilya. 2008 pa. Actually, hindi lang naman ako makeup artist, embalsamadora din. Embalsamador ka rin? Yes, oo. Pero ngayon, since nagre-renew pa ako ng license ulit, so makeup muna talaga yung pinag-focusan ko ngayon sa trabaho. Wow. Pinapaganda natin lahat ng sinaservice na namin. Pag nagme-makeup kayo, hindi ba kayo natatakot? Hindi naman, kasi parang buhay din. Same naman yung gamit. So, wala naman difference masyado. Medyo konting strokes lang yung difference, pero ganun pa rin. Kumbaga parang nakahiga lang siya. Pero hindi rin siya nakatakas sa mga makapanindig balahibo na kwento. Habang nag-iimbalsa mo, ang akala niya kasing patay na, may pulso pa. Experience lang ako na ready na siya, nasa table na siya. Totoo ba? And then, sabi ni dad ko, doctor si dad, buhay pala siya. Aw! So, pinauwi ko na lang muna. After a week pa siya, doon pa siya. Oh, shucks. Kinuha ni Lord. Sorry po. Opo, Sorry to hear. opo. Kung hindi nyo lang naitatanong, pati hairstyle at makeup ng patay, si Aileen din ang gumagawa. Kasi nakakatuwa yung feeling na yung pamilya ay natutuwa sa binigay naming service. Mula punerarya, sementeryo naman tayo dumayo sa teritoryo ng supulturerong si Rendel. 2019 po, sa lolo ko po na na ako kaya ako naging sepulturero, natutunan ko po sa kanya. Ako po ay nag-helper po sa construction,
At bago po, nung ako po mawalan po ng ano na doon, hindi na po nakapagtrabaho sa labas, doon na po ako napano po sa sementeryo. Pero kapag undas, buhay na buhay raw ang kita ni Rendel. At hindi tulad dati sa construction, ngayon kasama na niya ang kanyang pamilya. Pero pag amin ni Rendel, hindi raw lahat ay kayang makipag-banding sa mga patay. Bukod po doon sa pagbubutas, sa paghuhukay, mas mahirap po kasi yung paghuhukay kaysa doon sa pagbubutas. Kailangan po ng tibay ng sikmura. Kung ang mga patay ang halos laging kaharap nila Aileen at Rendel sa punerarya at sementeryo, pag-uwi ng bahay, pagluluto naman ang kanilang pinagkakaabalahan. At para magkaalaman na kung sino talaga ang walang takot sa pagluluto, mag one-on-one sila sa pamatay na cook-off battle. Sino kaya ang matitirang buhay? Ay wagi sa kanila. Let's the cook-off battle begins. Sino kaya ang aangat sa panlasa ng hurado? Sa kanan, si Aileen na ang panata sa buhay, i-makeover ang patay hanggang sa huling hantungan. At magluluto siya ng pamatay niyang adobong bituka ng baboy. Na paborito ring lantakan ng kanyang pamilya. Wow! At sa kaliwa naman, si Rendel, ang on-call suporterero ng mga yumao. At magluluto siya ng pambato niyang goto ng Batanggenyo. Wow! Nadadalin ka daw sa langit sa sarap. Masarap yan. First time kong makakatikim ng adobong bituka. Is it pig or pork? Ayan ay pork. Ano yung nilagay mo? Hugas bigas po yan. So, sa Makatwid, ang pansabaw mo dito sa goto mo, yung pinaghugasan ng bigas. Opo. Wow, ganda na galing! Lakas natin to, baka abutin tayo ng February. Habang pinakukuluan ni Rendel ang mga laman loob, gamit ang pinaghugasan ng bigas. Si Aileen naman, iginigisa ang sibuyas, bawang at pinakulo ang bituka ng baboy. At saka, isusunod ang toyo at suka. Yung adobo, Ninang. lagi ako nagluluto talaga ng adobo sa amin. Kasi isa yung sa favorite ng asawa ko at ng anak ko. Si Rendel naman, pagkatapos pakuluan ang laman at tuwalya ng baka, ihahalo na ang atsuete, bawang, paminta, at asin. Mukhang masarap nga yan. Kaya may dadagdag tayo sa ingredient dito. Nakakaiba. Yan ay ang pineapple juice. Igahin lang natin yung, alam mo ba iga? Iga? Oo. Paano yun? Alisin yung liquid. Tutuyuin. Medyo tutuyo. Makalipas ang ilang minuto, ready nang tikman ang adobong bituka ng baboy ni Aileen. At ang gotong Batangas ni Rendel at ang pamatay niyong hurado ang titikim. Walang iba kung di ako. Nyaha. Talaga lang ha. Sige na nga. Tikman na natin ang niluto ni Ninang Aileen na adobong bituka ng baboy. Okay? Grabe. Lasang isang extra rice pa. Masarap, masarap. Thank you po. Para siyang chicken na pork. Same lang. Adobo talaga siya. Masarap siya. Kuya Rendel, titikman ko na yung iyo. Sarap. Grabe, sarap. Gotong Batangas. Ito talaga pinupuntahan ng mga tao dito. Gotong Batangas. Gusto niyo bang malaman kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa? Sino mas masarap na luto sa kanilang dalawa? Wala kang iba kundi si... Tsan-tsaranan! And the winner is adobong bituka ng baboy ni Ninang Aileen. Dahil paborito ko talaga ang adobo,
Pero huwag ka mag-alala, Kuya Rendel. Hahanap-hanapin ko rin naman ang iyong goto tuwing tag-ulan. Ang pag-aalay ng pagkain sa mga yumao, tradisyon din sa ibang bansa at kultura. Taas ang kamay ng mga mahihilig sa K-drama. Tiyak na nakapanood na kayo ng eksenang Jessa ng mga Koreano. O yung pag-aalay ng pagkain sa mga kaanak na yumao. Ginagawa nila yan di lamang tuwing undas, kundi maging sa ibang mahalagang okasyon tulad ng bagong taon at sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ginagawa nila ang Jessa kahit sa kani-kanilang bahay lang, sa pangunguna ng panganay na lalaki sa pamilya. Maging sa North America, buhay na buhay rin ang tradisyon ng pag-aalala sa mga namatay na, tulad ng ofrenda ng mga Meksikano o altar na may makukulay na disenyo, larawan ng yumao at pagkain kanilang paborito na isinasagawa tuwing Dia de los Muertos o Araw ng mga Patay. Kaya kahit mahigit isang dekada ng namamalagi sa Pilipinas, ang Meksikanong si Chef Cochi, ipinagpapatuloy pa rin niya ang tradisyong ito. Isa talaga sa layunin ni Chef Cochi ay maibahagi ang kulturang kanyang kinagisnan sa mga Pilipino. Kaya naman sa kanyang restaurant, tuwing Dia de los Muertos o undas sa ating mga Pilipino, bumabangon ng seasonal na pagkain na pan de muerto at tamales. Pero ngayong gabi, kahit ilang araw pa bago mag-undas, ipagluluto tayo ni Chef Cochi ng pan de muerto. Isang uri ng tinapay na bilog na sumisimbolo sa pag-ikot ng buhay at kamatayan. At may nakapatong na magka-ekis na tila mga buto ng tao na kumakatawa naman sa yumao. At tamales na sumisimbolo sa koneksyon ng mundo ng nabubuhay at ng mga patay. Baja Kawander, today we're going to be cooking tamales. We got some corn husk here that we're going to go ahead and fill up with our masa. Masa o dough na gawa sa pinulbos na mais, sunod na ilagay ang pork filling, binalot sa corn husk at i-steam. So while our tamales are cooking, like I said, it's going to take about an hour and a half. We're going to go ahead and start working on our pan de muerto. Pan de muerto is Day of the Dead bread. Pagsamasamahin ng harina, yeast, asukal, butter at saka i-mix. Get this going. We also have some orange zest in here that's already been incorporated to the flour. The orange zest is going to give it a really great fresh taste to it. And I don't know if you can notice the theme already, but orange is very important during the Day of the Dead, Dia de los Muertos. During this time of year in Mexico, you'll see a lot of, autumn colors. Sunod na ihalo ang gatas at itlog. Basahin ng dough. Ihuhulmang pabilog at lalagyan ng dekorasyon sa ibabaw. At pahira ng binating itlog para maging golden brown ang finished product. Isasalang sa oven sa loob ng 15 to 30 minutes. Bukod sa mga paboritong pagkain at inumin ng kanilang mahal na yumao, kanila ring iniaalay sa ofrenda ang tamales at pan de muerto. Parang, alam mo yung kabayan na tinapay natin? Bagay siya sa mga kape. Para siyang spaghetti na iba yung texture. Yung mais na, na sinain. Swak siya sa panlasa ng Pinoy kasi mahilig tayo sa savory. Magkakaiba man ang bansa, tradisyon at pagkain na inihahain. Pinagbubuklod-buklod naman ang bawat isa para gunitain ang araw ng mga mahal natin na yumao. Ayon sa cultural researcher na si Bernard Joseph Esposo Guerrero, ang mga tradisyon ni Juan tuwing undas, impluwensya rin ng mga dayuhang mananakop.
Like nung unang panahon, nung wala pang mga Kastila, nag-aalay na tayo. Parte yan ng kultura ng mga sinuunang Pilipino. Pero kung titignan natin, sa Mexico din, nag-aalay din sila. Kung tutuusin mo, ang lengguwahe ng pag-aalay ay universal. Lahat ng mga tao sa buong mundo, meron silang pag-intindi na importante ang pag-aalay. Pero may mga kaugalian din daw tayo tuwing araw ng mga patay na nagkaugat sa likas nating pagmamahal sa mga kaanak. Kasi tayo mga Pilipino, likas sa atin yung pinairal natin yung family-oriented natin, yung family-centered, no? Na kahit na mayapa, na matagal lang na mayapa, they're still part of the family. Kaya naman, makikita natin yung namayapa sa atin. Pag birthday na dumarating, kapag death anniversary niya, kapag may okasyon, we offer food to them. Kasi tinuturing pa rin natin sila na extension of the family. Tuwing unda sa bayan ng Paway sa Ilocos Norte, nagkakaisa ang mga residente sa pag-alala sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng isa sa pinakamatandang tradisyon ng mga Ilocano tuwing undas, ang tumba. Sa loob ng bawat tumba o altar, inilalagay mga umras o atang, mga alay na pagkain tulad ng baduya at tirukas, sigarilyo, at katutubong alak na basi. Pag mag-aalay ka, kailangan makuha. Pero ang mga ghosts naman hindi sila nakakakain eh. Ini-encourage yung mga bata na mag-partake sa pagkain. Pwede kang kumuha, pwede mong kainin. Ang tawag doon ay pagkararwa. Ikaw yung kumakain on behalf sa mga espiritu. May mga naglalagay rin ng larawan ng kanilang mga yumao. Paraan daw ito para alalahanin ang lahat ng mga namatay na. Maging yung mga walang libingan o hindi na mahanap na puntod. Kasabay ng ilaw ng mga kandila ang pag-usal ng panalangin at mga awitin para sariwain ang mga alaala ng mga nauna sa kanila. Kasi ang tumba, ang gusto niyang gawin is that pag-alala sa mga taong hindi mo na mabigkas yung mga pangalan, yung mga nakalimutan mo na. Magkakaiba man ang mga paniniwala. Ang atang o pag-aalay, paraan natin para iparamdam ang pagmamahal natin kahit sa mga taong namayapa na. Mula sa paghahain ng masasarap na pagkain tulad ng sagmani mula sa Samar at inday-inday ng kapis, serbisyong taus-puso, hanggang sa pagpapatuloy ng mga kaugalian at tradisyon. Ito'y mga buhay na pagmamahal para sa mga minamahal natin sa kabilang buhay. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow nyo po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!